Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Benito Wason. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang talinghaga ng mga damong inihasik sa palayan, ang sagot sa ating katanungan sa buhay. Pawang kabutihan lamang ang inihahasik ng Diyos at nagmumula ang kasamaan sa kapusukan ng taong ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Matyagang naghihintay ang Diyos ng tamang panahon bago gapasin ang palayan, nagtitimpi sa mabagal na paglago at nagbibigay puwang sa sinumang nagkakasala upang magsisi. Kaya hilingin natin ang biyayang maging maunawain sa kahinaan ng ibang tao at dinggin ang tawag ng Diyos upang maipagpanibago ang ating mga puso. Kaya halinang tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Panginoon, kami ay nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami ay mamalaging tumatalima sa iyo o sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga. At walang ibang Diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol. Sa iyong lakas nagmumula ang iyong katarungan. At maaari kang magpakita ng habag kanino man, sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat. Ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan, at pinarurusahan mo ang sinumang nakatatalastas nito, ngunit nangangahas na di ka pansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahabagin ka kung humatol. Maari mo kaming parusahan kailanmat ibigin mo. Ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kami ng buong hinahon at pagtitimpi. Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan, ay itinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maunawain. At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig na mananatili, pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo'y magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ngunit ikaw, Poon, tunay na mabait. Tapat at totoo, wagas ang pag-ibig. Lubhang mahabagit, banayad magalit. Ibaling sa akin ang awa mo't habag. Iligtas mo ako at bigyan ng lakas. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin, sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw din ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang iniasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ng mga iyon?" "Huwag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani ay sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo ay inyong tipunin sa aking kamalig." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Nainis na ba kayo sa Diyos? Nainis na ba kayo sa Diyos? May mga pagkakataon ba na parang hindi nyo maintindihan ang Diyos? May pagkakataon ba na parang naloloko yata ang Diyos ng tao? Parang walang nangyayari. Hindi yan, hindi bago. May mga tao talaga na iba ang pagkakakilala sa Diyos. Kung kaya't naiinis sila. Ano yung isang pinagmumula ng inis? Bang parang mas maganda yata ang kapalaran ng mga taong masasama kaysa mabubuti. Ano ang ginagawa ng Diyos sa mga taong masasama? Bakit parang hindi niya ito pinaparusahan o binibigyan ng leksyon sa buhay? At para bang yung pang mga mabubuti ang nakakaranas ng hirap sa buhay. Kapag ganito, ibig sabihin parang hindi ganap ang pagkakakilala natin sa Diyos. And as they say in English, it doesn't work that way. I think by this time, we should realize na hindi ganon ang Diyos. Na malayo siya minsan sa ating kaisipan o pagkakaunawa. Halimbawa niyan yung ating ebanghelyo ngayon. Itong talinghaga ng mga damo at binhi. So, ang sabi sa talinghaga, ang Panginoon ay nagtanim ng mabuting binhi. It's meaning, nothing good, nothing bad comes from God. Pero, bakit nung tumubo yung binhi, biglang nagkaroon ng mga damo. At ang sabi nga dito ng Panginoon, yan ay tinapon ng mga kaaway. Ibig sabihin, ang kasamaan ay hindi nanggaling sa Diyos. Ito'y nanggaling sa tao. Kaya kung ang isang tao ay masama, mahirap isisi yun sa Diyos.
Dahil tayo naman ng mga pumipili ng ating ginagawa at sinasabi. And if we are to be faithful to God, then we should always be good. And as much as we are not faithful to God, then we'd rather follow the devil than God. But going back, so ang sabi nung mga magsasaka noon, bunutin natin. Alam kasi nila na hindi makakatulong ang mga damo sa mga halaman. Kaya bunutin. Pero kasi, ang nangyayari, kung titingnan natin yung ilalim, yung ugat ng damo at ng binhi, sila ay magkatali. So tama nga naman ang Panginoon. Pag binunot yung damo, madadamay yung halaman na ating itinanim. Anong application yan? Ito maganda eh. Ang application yan sa buhay. Kapag hinusgahan kagyat ng Diyos ang mga masasama, yung mga taong may pag-asang maging mabuti, madadamay. Di ba? Kung hinusgahan kagyat ng Diyos ang masasama, yung mga taong may kagustuhan at pag-asang maging mabuti ay masasama. At kung iisipin natin, malamang tayo yon. Sa dami ng mga kasalanan na ginawa natin, sa palagay nyo, kung hinusgahan tayo ng Diyos, baka wala na tayo dito. At hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataon na magbago, lumago, at maging kalugod-lugod sa Diyos. So ang sinasabi dito, meron tayong Diyos na matyaga. Meron tayong Diyos na nagbibigay ng pagkakataon. Meron tayong Diyos na mapagpatawad. At handa siyang mag-antay ng mahabang panahon para lamang tayo ay makapiling niya. Ayaw niyo ba nung ganong Diyos? The fact that naiinis tayo siya sa ganung ugali. Pero, on the other hand, if we will think about it, we benefit from it. Nasalamat ang Diyos ay matyaga. Nasalamat na ang Diyos ay nagbibigay ng second chances. Nasalamat na ang Diyos ay nag-aantay sa ating paghingi ng tawad. Kaya nga, nasasabi ko minsan, sometimes we are more cruel to each other than God is to us. Totoo yun. Mas matindi pa tayo sa Diyos sa pagturing sa isa't isa. Tapos, ang ginagawa pa natin, tinutulad pa natin ang Diyos sa atin. Tinutulad pa natin ang Diyos sa atin. Kung paano dapat makitungo ang Diyos sa kapwa natin. No. We cannot dictate on God on that. Let God be God and let us be like God. Kaya nga, yun din ang hamon sa ating mga Kristiyano. Kung ganon sa atin ang Diyos, sana ganon din tayo sa kapwa. Sana ganon din tayo sa kapwa. And especially these days, we can be so cruel to each other. Malupit tayo sa isa't isa. Sobrang lupit. Kung kaya't, minsan ang mga relasyon at ugnayan ay nasisira na lamang. Mabuti na lang, hindi ganon ang Diyos. At sana, yun yung ating mapagtanto, na sa halip na kainisan ng Diyos, magpasalamat tayo dahil sa siya ay matyaga. Matyagang naghihintay sa ating pagbabago. To summarize our reflection, gusto kong basahin muli itong huling bahagi ng unang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. And this is what we really reflected on. Sabi dito, walang hanggan ang kapangyarihan mo, referring to God, ngunit mahabagin ka kung humatol. Maaari mo kaming parusahan kailanman na ibigin mo,
Ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kami ng buong hinahon at pagtitimpi. See? Mahinahon ng Diyos at nagtitimpi. Sa pamamagitan ng ginawa mong yan, ay itinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain. See? Like God, we must also be merciful. At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Tayo tumayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itinanim ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga puso upang maging karapat-dapat tayong manatili sa kanyang piling. Buong pagtitiwala nating dasalin, Ama o Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga leader ng simbahan, magsilbi nawa silang tagapunla ng salita ng Diyos sa lahat ng tao sa bawat panahon. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, maging tapat nawa sila sa salita ng Diyos upang maitakwil ang kultura ng kamatayan at paghihiganti at isulong ang pagpapatawad at damayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga pamilyang Kristiyano, maglaan nawa sila ng oras sa pagdarasal at pagbabahagi ng salita ng Diyos upang lalong maging matatag ang kanilang ugnayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit at nagdurusa, makamit nawa nila ang kaaliwan at dakilang pag-ibig ng Diyos sa kabila ng kanilang pinagdaraanan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga yumaw, masumpungan nawa nila ang kapanatagang walang hanggang, kapiling ang Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Tahimik natin ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan, isugo mo ang iyong Espiritu upang patatagin kami sa aming pakikipaglaban sa masama. Ikaw na nabubuhay at naghahari, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubhamong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Nasa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan. Ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak at kami ay tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan at ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, husana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, husana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, at ng tanang kaparian. Malalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. At mga kapatid, masdan niyong ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ngayon ay ginugunita, poon ay mahabaging lubha. Sumasamba ay sasagana sa pagkain niyang handa, sa magsabing siya ay dakila. Komunyon espiritual, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili ko sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon ay pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po ang lahat. Magsiupo kayo sandali po. Bago po yung... magsiupo muna kayo. Bago po yung dasal, hindi po natin dadasalin yung orasyo. Meron pong binigay na sulat ang CBCP. Sa bandang huli may dasal to, kaya yun ang ating dadasalin. Pero meron po silang sulat, pinababasa po, pero hindi ko babasahin dahil masyado pong mahaba. Gusto ko lang bigyan ng konting paliwanag, no? Yung anong sinasabi niya. Sa unang-una, ang kardinal ng Arsobispo ng Myanmar ay humingi ng panalangin sa mga obispo ng Pilipinas para ipanalangin ang Hong Kong dahil nagkaroon po doon ng National Security Act, no? Yun po ay laban sa mga batas laban sa mga lumalaban sa pamahalaan. At ang paliwanag ng pamahalaang China na kung wala ka namang kasalanan, hindi ka dapat matakot. Sounds familiar kasi kasabay po nito, nagkaroon din po tayo ng anti-terror bill, no? Na sa palagay ng iba ay naging terror. No? Anyway, ganun din ang sinasabi, kung wala daw kasalanan, huwag mag-alala. No? Kaya lang, di ba, kung titingnan po natin ang track record, ang mahirap po, kahit suspect ka lang, sa terror bill po, maaari ka nang hulihin. Kahit ikaw ay pinagsususpetsahan pa lang. At pag nahuli ka, patutunayan mo na ikaw ay hindi terorista. Baliktad ho. Dati, pag hinuli ka, yung nanghuli sa'yo ang magpapatunay na ikaw nga ay terorista. Pero ngayon, iba na. Ikaw nang hinuli, ikaw pa ang kailangan magpatunay. Ngayon, kung maniniwala sila sa iyo o hindi, yun ang iyong magiging kakapalaran. So sinasabi din dito na marami ang nag-oppose. Kaya naging question, bakit ngayong panahon ng pandemya ito na ipasa? So nag-oppose po maraming abogado, nag-oppose maraming mga negosyante, nag-oppose maraming mga nasa akademya, estudyante, at mga NGOs, POs. Ibig sabihin, it was not a popular bill o law, and yet it was passed. So, tapos mention din dito na sana ay busisiing mabuti dahil ang pagkakaalam ng marami ito'y labag sa ating konstitusyon. Kaya nga ito ay dinala sa Korte Suprema. So in the end, ang sabi po ng CBCP, kailangan tayong manalangin. So, ito po yung ating gagawin ngayon. Magsiluhod po kayo at pangungunahan ko ang ating panalangin. Samahan ninyo kami, O Panginoon naming Diyos, sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19. Ganon din sa mga kaganapang pampolitika na nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo, Ama, kung gaano katindi ang aming pangangailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway naming hindi namin nakikita na nagdulot na ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguruhan sa aming buhay. Malawakang pagkalat ng impeksyon ng mga napupuno ng mga pag-aamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawakang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Idinadalangin namin ang aming mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yaong mga nananatiling matuwid at nagpapatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa.
Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Nawa ang krisis na ito, na dulot ng pandemya, ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makapanindigan kami kahigit pa sa mga personal at pampulitikang interes namin at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong Espiritu na tumutugon, na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, sa mga walang-wala, at sa mga lalong nangangailangang sektor ng aming lipunan. Sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliliit naming kapatid, ay ginagawa namin sa inyo. Amen. So, tayo po magsiupo para sa mga paalala. Mga kapatid, ang mga misa po natin mula Lunes hanggang Sabado ay tuwing alas 6 ng gabi lamang. At sa araw ng Linggo, ang mga sumusunod: 7 a.m., 8:30 a.m., 10 a.m., at sa hapon, 3 p.m., 4:30 p.m., at 6 p.m. Mahigpit pa rin po nating ipinatutupad ang kaukulang protocols tulad ng pagsusuot ng face mask, temperature scanning, foot bath, pag-alcohol, social distancing, at pag-fill up ng contact tracing form. May mga ushers po tayo na gagabay sa inyo para sa maayos at tamang kilos sa loob ng simbahan. Mayroon po tayong Holy Hour tuwing Biyernes sa ganap na alas 5 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahang dumalo. Mga kapatid, sabi ni San Pablo Apostol sa kanyang ikalawang sulat sa mga taga-Korinto, chapter 9, verses 7 to 8. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Mga kapatid, dapat nating malaman na umaasa lamang ang simbahan sa tulong ng mga mananampalataya para maitaguyod ang mga gastusin ng simbahan tulad ng pasahod sa mga empleyado, mga gagamitin sa misa at sa maintenance ng buong simbahan. Kaya itinatag ang stewardship program upang ipaalaala sa atin na tayo ay may tungkuling tumulong at mag-ambag ayon sa makakaya natin. Tayo ay mga katiwala lamang ng mga kaloob ng Panginoon, kung kaya't may tungkulin tayong magbalik sa Kanya ng bahagi ng bunga ng mga ipinagkatiwala niya sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay ng abuloy sa simbahan. May friendship table po sa harap ng simbahan para tumanggap ng inyong mga handog pasasalamat sa Panginoon. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyong Panginoon. At sumayin niyo Palain rin. kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa ating pagdiriwang, mayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.